61.42 billion na budget for flood control in Bicol region alone. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Number 1, sinungaling. Hi everyone! Niragasan ng baha ang Pilipinas, lalo na sa Bicol dahil sa bagyong Christine. At dahil doon ay nagsipaglutangan ng tahimik na mga buwaya dahil nagsipaglabasan ng baho na itinatago ng mga flood control projects. Sa video na ito ay tingnan natin kung anong nangyari sa Bicol at magugulat kayo kung gaano kalaki ang budget na ginamit para sa walang kakwenta-kwentang flood control na ginawa ng mga congressman sa Bicol. Panoorin natin ang video na ito. Ito ang Bicol ngayon. Lubog sa baha at hindi madaanan ng sasakyan dahil sa taas ng tubig. Pero nilaanan ang lugar na ito ng budget para sa flood control para hindi umabot sa malabubong na baha ang lugar na ito. Alam niyo ba kung magkano ang budget na yon? Ang kumakalat sa social media ay tumataginting na 9.6 billion pesos. Pero magugulat kayo sa isiniwalat ni Senator Joel Villanueva dahil nakita niya na ang kabuuang pondo na nakalaan sa Bicol lamang ay 61.42 billion pesos. Uulitin ko, billion pesos. Hindi 9.6 billion kundi 61.41 billion pesos. Pakinggan natin yung actual na revelasyon na nakapagpabisto sa anomalya dun sa mga flood control projects sa Bicol. Panoorin natin ang video na ito. Kasi pag flood control budget, tayo yung laging natatanong. Nakita ko lang dun sa social media na yung sa Bicol region, sabi 9 billion yung flood control program sa Bicol region for 2023 or even 2024. Hindi po totoo yun kasi in 2023 sa DPWH alone 29.4 billion ang budget. This year for Bicol region 2024 ang budget for flood control ng DPWH ay 31.9 billion. So 2023 and 2024 meron kang 61.42 billion na budget for flood control in Bicol region alone. So, ito dapat tignan nating mabuti sa budget deliberation kung saan ba talaga napupunta ito. May impact ba talaga itong ginagawang flood control projects and programs ng ating pamahalaan. And if you would recall, I even mentioned sa plenaryo na 1.44 billion a day ang ginagastos ng pamahalaan. Kasama na po dyan, hindi lang DPWH, nandyan yung DENR, nandyan yung Climate Change Commission, nandyan yung MMDA at iba pang ahensya ng pamahalaan. Narinig natin ang sinabi ni Senator Joel Villanueva at nagpapasalamat ako sa kanya dahil siya lang ang senador na nag-reveal nito sa taong bayan na dapat talaga nating iboto sa eleksyon itong si Joel Villanueva. Salamat po, Senator Joel Villanueva. Ngayon ay tingnan naman natin itong pinaggagawa nitong congressman na ito. Ayon sa Vice Presidente, ay nakaisaldi ko ang budget ng Pilipinas na dapat ay ginamit dito sa Bicol doon sa flood control projects. Nasa na yung flood control projects na iyon na 61 billion pesos? Nasa na? Kung kailan bumabagyo, ay saka gumagawa ng pag-aayos itong backhoe na ito. Dapat yan tapos na noong May 2024 pa, nitong Mayo. Dapat yung mga flood control projects ay napapakinabangan na at hindi kung kailan may bagyo ay saka kayo nag-aayos dyan. Mukhang totoo nga ang sinabi ng dating Senador Ping Lacson. Sabi ng dating Senador Ping Lacson ay matagal na daw pugod ng katiwalian ang mga flood control projects. Sabi niya ay nagsasabuatan ng mga kongresista, mga taga-gobyerno at mismong mga contractors para makapagbulsa ng malaking pondo para sa mga projects. At nakakita nga natin na dito sa Bicol ay mukhang may katotohanan ngayon dahil yung mga flood projects na ibinibida nila na nagkakahalaga ng 61 billion pesos ay wala namang pakinabang at disenyo lamang. Kumbaga, yung mga tinayong flood projects na yan ay wala naman talagang pakinabang. Kumbaga, nag-aksaya lang tayo ng pera, ng bilyon-bilyong pera na kung ipina-up and down nyo na lang yung mga bahay dyan sa Bicol, ay napakinabangan pa.
Ito pa, tignan nyo ha. Binagyo na nga tayo, nakuha nyo pang i-promote yang Ako Bicol Party List nyo na naglagay kayo ng pagkalaki-laking tarpaulin para ipakita sa mga tao ang party list nyo. Para ano, iboto kayo sa eleksyon? Kung tutusin, pera ng taong bayan yan, na galing sa binigay nilang tax na dapat ginagamit yan sa flood control projects na wala namang pakinabang. Kaya bakit kayo maglalagay ng dambuhalang tarpaulin sa mga sasakyan nyo? Hindi nyo naman pera yan. Binagyo na nga ang Bicol, nakuha nyo pang mamulitika. At ano yung pinapakain nyo sa mga tao? Kakarampot na sopas? Bilyong-bilyong piso ang pera na hawak nyo, tapos kakarampot na sopas lang ang bibigay nyo. Isang serving pa lang ata yan per person. Yan na ba yung 61 billion pesos? Hindi nyo man lang ginawang unlimited sopas para sa mga gutom na mga taga Bicol. Magkano lang naman ang macaroni at gatas? Hindi pa lalagpas ng 200 pesos may isang kaldero ka na lang sopas. Si Diwata nga nagawa sa 100 pesos ang unlimited soup at rice sa kanyang pares, tapos 61 billion, ganyan lang. Lagyan nyo kaya ng kanin yan. Gutom na yung mga tao, tapos sopas lang papakain nyo. Anong klaseng mga nilalang kayo sa mundo? Ito pa ang matindi. Sa 61 billion pesos na pera na ginamit dito sa Bicol, ito lang ang ibibigay nyo sa mga tao. Isang plastic ng bigas, tapos 2 delata ng sardinas, na hindi nyo malang ginawang isang sako. Gaano katigas ang pagmumukha nyo? Kung tutuusin ay sa laki ng pondo na 61 billion pesos ay makakapagbigay na sana kayo ng tigi isang sako ng bigas na hindi nagagalaw ang malaking parte ng pondo. Tapos 2 delata lang ang ibibigay nyo. Ano yan, pantawid ng isang araw? Dapat magbigay man lang kayo kahit noodles, mantika at konting prutas na hindi naman siguro aabot ng 500 pesos iyon, di ba? Wala na nga yung 61 billion pesos na flood control projects na dapat ay susuporta sana sa mga taga Bicol, tapos kakarampot pa ng pagkain ang ibibigay nyo sa mga nasalanta ng bagyo. Kaya masasabi ko lang ang gagaling nyo. Noon ay napapaisip ako, bakit kailangan pa mag-abroad ng ating mga kababayang Pilipino? Bakit kailangan pa nilang lisanin ang bansang Pilipinas? Bakit hindi na lang sila dito magtrabaho sa ating bansa? Ngayon ay alam ko na, mukhang wala na yatang pag-asa ang ating bansang Pilipinas. Dahil ang politiko katulad dito sa Bicol na dapat ay gumagawa ng proyekto para protektahan ang mga taga Bicol tulad sa baha, ay sila pa mismo nangunguna upang pagkakitaan at yumama sa mga proyekto sa Bicol. At upang takpan ang umaalingasog na bilyong pondo na nakalaan sa Bicol, ay sinusupalpal nila ng kakarampot na pagkain ng mga tao upang manahimik. Mukhang ito na yata ang kapalaran ng ating mga Pilipino, ang gawing katasan ng ilang buwaya sa ating pamahalaan. Salamat sa mga politiko na nagsiwalat ng mga buwaya sa ating gobyerno. Sana ay huwag kayong mapagod na ipagtanggol ang mamamayang Pilipino. Sa darating na eleksyon ay asahan nyo na kayo ang iboboto ko. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.